Amen. 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 So, ano tayo, group discussion ngayon. Ang speaker natin next, teka muna, tingnan ko yung mga speaker natin next para maka-ready kayo. Si Tito Pel sa last ano yun eh, last Sunday natin, last Monday diyan eh. Tito Pel, bago sino pa? Tingnan natin mga ano to, mga ano rin to, mga veteran na speaker eh. Sino pa ba yung iba? Saglit ha. Dapat si JP ngayon eh, oh, may mga messages siya dito sa ano. Pag-join kayo sa ano natin ha, sa group natin. Okay, nandito sino ba? Nawala yung ano yung nawala yung ano. Um, basta i-ready niyo yung Book of Acts ha. Paki-ready yung Book of Acts. Chapter 2 tayo. Dahil simulan natin sa 1 to ano, 1 to ano yan eh. 42 ba 'yun? O tingnan natin. Pero ano, dandahanin natin. Pabasahin natin si ano si brother ano Mike. Tapos discussion tayo ha. Siguro tag pa 5 verse para maanuhan natin. Ha? Ha? Brother Mike, basahin mo yung ano 1 to ano yan eh. Actually, yeah, siguro ganun na lang kasi kung babasahin pa natin yung iba eh medyo ano na, medyo matagal na, 'di ba? Okay, ready ka na, Brother Mike? Opo, English po yung Bible ko ngayon. Ngayon ko yung Okay, English. Tagalog sa atin. Okay, ano teka muna saglit ha. Si JP ngayon sa 12 si ano, si Brother Franco, pakisabi brother ano, sino to? Saan na naman dito? Ah, Brother June, si ano yung manugang mo speaker natin, si Brother Franco sa 12 ba yan? Sa next, ah, October ano po yun? ayan, sa 13, di ba? Sa 13, Okay, Monday yan okay. eh. 13 eh. Dito kasi sa amin 12. So, si Brother Franco, kasi Hanggang tinatanong niya kailan siya eh. Bago susunod niya si Edwin, ano, si Edwin okay, okay. Bacanit, ano to, sa New Mexico. Sa New Mexico, sa ano, sa 20 yan, 1920. And then si Brother Tito Paul, 26, 27. So, yun ang ano natin. Okay na? Tatandaan niyo, ipoposting ko na lang yan sa grupo natin. Okay? Yan ang mga speaker natin medyo paiba-iba. At least marami tayong mga iba-ibang message mo. Pero ngayon, discussion tayo. Okay? O sige, basahin na natin mga kapatid. Sino na ano? Brother Mike? Yes po, hanggang 1 Simulan mo na to sa 1 5. to ano, 1 to siguro 5-5 muna. 5-5 Opo, muna 1 para to 5. maintindihan natin. Okay, Maintindihan sige po. natin. Linggo, ano to eh? English po to ngayon. English yung dala English, ko. Tagalogin mo. Opo. Sige. Sige. Basta Okay. yun. Sige po. Sabi po rito sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 5. Mhm. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. Second, and suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Number 3, and there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on each one of them. Number 4, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Number 5, now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. Okay. Mhm. To God be the glory. Okay, so anong mga nakita nyo doon? Ano ba yung Day of Pentecost? Alam niyo salitang Day of Pentecost? Ha? Age 50. Bibilang ka ng first day. Ang first day kasi always ano yun eh, Sunday. Ang first day always Sunday. So bibilangin mo sa first day, 1, Sunday, and then pagdating ng 50, ang bagsak nun, Sunday rin eh. Nakuha nyo?
Yun ang 50th day, kaya dinawag ng Pentecost. 50 Pente, ibig sabihin 50. So, Day of Pentecost ngayon, ang problema ngayon, ginawa na nilang title yung Pentecost. Pentecostal, ginawang title. Dapat hindi nyo ginagawang title yun. Parang form of idolatry yan eh. Nakuha nyo ba? Kasi yung Pentecost, ano yan eh, it's a 50th day. Tapos ang ginawa ng iba, lalo pa yung mga, siyempre, yung mga Pentecostal, ginawa nila itong ano, yung parang idolatry in terms of days or in year or in months. Parang ganun eh. Tama ba yan? Brother, Doc June? Ha? Tama po yun, tama po yun. Mali po na gagawin po siyang title. Yun po Ginawa yung nilang event. title eh. Celebration po yun eh. Oo, celebration yun eh. Parang wini-worship mo yung days dun eh. Yung days, yung Hindi si celebration. Jesus At ang saka yung nasa Sabbath focus. eh, di ba ganun? Bakit Opo. itatitle mo na Parang Sabbath yung church nyo? So, ibig sabihin, ina-idolize mo yung days, Opo, mali po. Sabbath day. Dapat lang nakapokus kay Jesus. Dapat hindi yung seventh day. Tapos yung Adventist, inaano mo yung, ina-idolize mo yung coming of Jesus Christ. Advent. So, yun ang mga yung mga discrepancy ngayong panahon. Kaya on the day of Pentecost, ito, yan eh, pangako yan eh. Saan ba natin makikita ang pangako yan? Ha? Saan ba na pinangako yan? Di ba? Di ba pinangako 1:8 yan? yata ng Acts. Oo, sa Acts yun eh, di ba? Diyan din sa Acts, di ba? Opo. Anyway, mababasa natin din yun sa 6th day. You have to wait. Ngayon, tatandaan nyo, yung binasa ni kapatid na Mike, anong binasa mo? Tungkol sa yung Holy Spirit. Bago sila nag-speak in tongues, ano yung katulad daw ng fire? Talaga bang literal na fire or kawangis? Ano sabi diyan? Yun doon sa kasi pag ginawa mong literal, ang pangit ang pangit yung interpretation natin hindi maganda eh. 'Di ba? Ang sabi dito sa third, tingnan niyo sa third. As they saw that they seem to be tongues. Seems to be. Warrings. Ha? Ano? Warrings. Oo nga. Yung tama sabi mo. Seems to be. Para ba eh, parang hindi apoy. Ngayon ginagawa nila yung sa nila, nag-aano sila ng apoy, naglalaro ng apoy. hindi larong apoy parang yung sa ibang grupo, nagsisindi sila ng apoy na yung parang magic ba, ginagawang nila. Hindi literal yun eh. Di ba? tulad ng apoy. Oo, Tulad. tulad ng apoy. Na yung tongues of fire. Hindi tongues of fire, likeness of fire. Tayo niya nga, Oo, dragon. parang ginawa naman literal, merong ang iba dyan, nagiging halo na eh, halo. Ano yung halo? Ano ba sa Tagalog yung halo? Yung para kang yung mga santo merong bilog. Anong tawag doon? Halo? May tawag Oo. na sila doon. Yeah. Tapos sa 4, anong nangyari? Etong 4 maganda to eh kasi ito yung controversial to eh. Pagdating sa 1 Corinthians. Ano yung 4? And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Other tongues. Yes, as the Spirit gave them utterance. Or utterance, yeah. So anong dyan? Anong nyo? O yung mga natin, PhD, Yun nga po, Brother Moon. napuspos sila ng banal na Espiritu. Nagsimula akong magsalita ng iba't ibang wika na binigay ng Espiritu. Okay. Bawat isa. Ito ba yung tongues na to unknown or known tongues? Kasi dalawang klase sa pagdating mo sa 1 Corinthians sa 15:1 13 o 12, lumalabas dun yung unknown eh. Pero ito ang tanong diyan, known ba to or unknown? Kasi po yung ginamit po Sir Ador sa verse 4. Ay language po ang ginamit, dialect
po, dialect. Dialect. Exist Oo. po. Kasi yung Day of Pentecost, iba-ibang bansa po ang nandun eh. Okay, basahin Kaya natin. Brother John, basahin mo to. Ito yung sagot sa sinasabi mo eh. 6 to ano, Sige. 6 to 13. Maganda to eh. Ikaw, Brother John. Ikaw mag-ano niya, mag-explain niya na dagdagan mo lang. Brother John. Sige po. Simulan mo sa ano, si Brother John nasa Verse. ano yan eh, nasa Laguna kapag ngayon, Brother John. Opo. Sa Laguna po, Santa Cruz. Sa Santa Cruz. O, sige, Brother John. Sa verse 6 po. 6 hanggang ano 13 para yan ang binabanggit mo kanina eh. At least magandang ano ma-supplement mo yan. Pwede Yeah. mong i-explain para maintindihan natin. Now when this was noised abroad, the multitudes came together, and they were confounded because that every man heard them speak in their own language. Mhm. And they were all amazed and marveled, saying to one to another, Ayan, nakita nyo, Behold, diyan mo na, saglit lang, post mo na dyan sa 6. Ang ganda nito, no? Ano to, ano ba tawag dito? Unknown or known? Known, kasi nagsalita sila opo, sa, nandun. ha? Sariling language po nila. Oo, isipin mo ha, itong mga Galilean, they never speak Persian, they never speak Mesopotamian Tama. or Opo. Elamites. Parang ano bigyan natin example. Ano ba yung mga mahirap na language dyan sa atin? Dialect. Ilocano. Ilocano. Oo, Waray. Ilocano, ibang-iba, no? Ilocano, Bicolano. Oh, Mahirap din. Bicolano, kahit yung waray-waray, ang hirap din eh. Waray-waray. Yun yung Apo. waray-waray. Alam mo, bigyan natin ng example. Tagalog to si Ramon. Hindi to pure Tagalog to si Ramon. Si Ramon hindi marunong to magbisaya, hindi to marunong hindi marunong mag-Ilocano. Nung panahon na yon, nagsalita siya ng Tagalog pero ang dating kay Brother Mike ay Ilocano. Pagdating kay Brother June ay Bisaya. So, ganun yun. Ano yun, the miracle of language, yung translation, parang nag-translate no? Ang galing ng no. O sige, continue, Brother June. Sorry Yeah, verse 7 po. kita. And they were all amazed and marveled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans? 8. And 13. how we hear every man in our own tongue, wherein we were born, Parthians, Medes, Elamites, dwellers in Mesopotamia and in Judea and in Cappadocia, in Pontus and in Asia, Phrygia and Pamphylia, in Egypt and the parts of Libya, about Cyrene and strange of Rome, Jews and proselytes, Creates and Arabians, and we did hear them speak in our tongues the wonderful works of God. So yun pong ang context po dito, yung 12 apostles po, mga Jewish po sila, yun ang salita nila, Jewish. Yung sila nagtalumpati, yung ibang mga Jews na iba-ibang lugar, naintindihan nila, sa salita nila. As the epic of the Holy Spirit, ginamit sila ng Holy Spirit na gano'n. Tama yun. Pero tatandaan natin, nung panahon nila Peter, yung mga apostle, nung panahon nila, sila? Tri-languages. Alam niyo yung tri-languages? Sila yung Aramaic, yung modern Hebrew, Aramaic. Pagkatapos Latin, they speak Latin kasi sinakop sila ng Romans eh. Pagkatapos they speak Greek. So 3 languages nung panahon na yon. Pero itong Hebrew. Hebrew pa. Hindi, ang Hebrew, yun eh, yung Hebrew, Brother Mon, yun yung tinatawag nating yung modern Aramaic. Ang Aramaic, yun ang modern. Pero siguro may mga scholars, kukunti na lang kasi yung tinatawag na yung Hebrew, dead language na yun eh. Pinalitan ng Aramaic na yun eh. Pero consider pa rin marami pa rin mga words. Para ba di ba yung meron tayong malalim na Tagalog na hindi na natin sinasalita? May mga ganun eh. Pero yung mga modern Tagalog na, yung mabababaw na, 'di ba? Pag malalim na Tagalog, hindi mo na maintindihan eh. So ganun yun nakikita ko eh. Ganun ba yung nakikita nyo? Ha? So ang miracle diyan, halimbawa nagsalita si brother mo ng Tagalog, pagdating kay Mike,
Ang pagdating kay Mike Ilocano, bakit ito si Mone hindi naman marunong mag-Ilocano to, dumating sa akin ano. Ayun, nakuha Yun ang ko. miracles noon. Ngayon Yes. sabi naman ni ano, Nagsalita sila rito, one by one, hindi pwedeng sabay-sabay. Hindi maunawaan eh. Oo, Yung mga hindi tol. sabay-sabay yun. Ang salita ni Pablo, nata-translate eh. Halimbawa, sabihin natin yung John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Pagdating kay Mike noon, nasa Ilocano. Sige, basta banggitin mo nga, Brother Mike, yung Ilocano ng John 3:16. Or Visayan Oo nga. 3:16. Parang Okay. ganun eh. Pero Kaya kasi po, sa pagdating sa 1 Corinthians na misuse ang yung language. Ngayon ang sa akin naman pero may mga exception to the rule. Alam niyo exception to the rule? Pero hindi tayo ang magbibigay ng exception. Sino magbibigay ng exception? God. 'Di ba? Yung baptism yan pwede rin mangyari. Pero exception na lang 'yun. Pero hindi magde-decide yung preacher, hindi magde-decide nun yung mga latter day preachers, kundi yung ang Panginoon. Siguro kung pupunta, halimbawa, hindi pa nakakarating ang gospel sa nung unang panahon sa Arab nation, so meron nag-speaking in tongues doon, 'di ba? So when may exception to the rule, pero sabi nga sa 1 Corinthians 13, they will fade, mawawala din, 'di ba? Mawawala. Hindi na kumbaga sa unnecessarily na, 'di ba? Kasi meron na tayong Word of God eh. Tama ba 'yon? Lahat ng Bible maraming translation sa iba't ibang language, 'di ba? 'Di ba? Tama ba 'yon? Okay, so ang ganda nito, no? Ano? Mayroon na pong available na Yung- translation sa Bible. Mon. Yung sa 7, yung mga nagsalita rito sinabi mga taga Galileo. Mark the Opo. word Galileo. Babalikan natin mamaya yan. Mm. Yung salitang Galileo. Oh, Kasi Galileo. important. Kasi may mga iba na lahat daw nagsalita ng wika eh. Oh. Yeah. That is not true. Kasi taga Galileo lang ang nagsalita. Tama ka. Okay. So, ano pa yung nabasa mo diyan, Brad? Ito, nabasa mo na ba yung ano? Yung 12:13. 12:13, Brother June. Maganda yung 12:13 eh. Balik ba? Mamaya mo na. Balik mo na. Dagdag mo na, dagdag. So, makikita natin yung 16 nation na to, mga Jewish ito na lumaki na sa iba't ibang bansa. So, ito yung the first convert and I believe this is the first evangelist sa kanilang bayan. Kasi may dala silang Espiritu Santo eh. Paparoon sila. Ang sabi nila, ang sermon lang ng mga ito, the resurrection of Christ. Kasi wala pa silang alam doktrina. Yun lang ang kanilang mensahe, the gospel, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya ito yung mga tao ito na convert ito, sila rin ang naging misyonaryo. Kaya mapapansin mo si Pablo nung pumunta sa ibang bansa, nakita niya may mga Christian na. May mga Kristiyano na nauna. Siya sana magbimisyon pero may nauna na pala. So ito yung galing dito. Mababanggit natin yan, Brother Mon. Mababanggit natin yan sa following verses, yung preaching. Sa 17 na yon. Pero dito sa yung Brother June, yung 12 and 13, ano ba tong yung mistaken identity? Mistaken identity. Ano to yung maling haka-haka. Anong haka-haka nila? Bakit nakapag-speak in tongues sila? June. Blessing. Yeah, 12. And they were all amazed, the 12, and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? 13, other mocking them. These men are full of new wine. Parang yung mga non-believers na audience ay hinahamak pa yung mga apostol. Samantalang yung mga nakakaintindi ay good news sa kanila. Naiintindihan nila yung kanilang mensahe. Lasing daw. Lasing daw. Alam mo, yan ako believe eh. Diyan ako believe sa mga yung mga yung agnostic.
sasabihin nila lasing meron bang lasing magaling magsalita? 'Di ba? Ang pag nalalasing ka medyo hindi mo na maintindihan yung boses mo, 'di ba? Meron bang mga lasing na magaling magsalita? Ano po yung mga false accusation po yun. Oo, Hindi yung po mga false accusation Actually, pag nalasing, sino ba yung umiinom dito? Wag kayo mag-raise hand. Pag ikaw ba umiinom, matino ba yung isip mo, matino ba yung pagsasalita mo? Ha? Minsan pag kinakausap mo, saan ka nakatira? Yung mga Uber driver, pag hinahatid nila yung yung mga lasing, where do you live? Di ba? Iba Iba ang Remedial nakikita ang ko sagot ng para apo. mga lasing yung mga Pentecostal ngayon Hindi mo maintindihan Ano bang sinabi ni kapatid nag-speaking siya, ano bang sabi niya? Walang interpreter, di lalong hindi maintindihan. Di ba? Tama ba 'yon? Hindi naman natin actually alam ko kasi may mga mabuting Pentecostal, may mga mabuting Baptist, may mga mabuting denominational, pero ibig sabihin kung wala sa Biblia, hindi mo mababasa sa Biblia, wag nating medyo big question mark, 'di ba? So tama ba 'yon, Brother John? Lasing ba sila? Yeah, nakalagay po dito sa text ay Oh. men are full a new wine. Parang accusation. Mhm. Hindi totoong lasing. They are just accused that Oh. sila daw ay lasing. Hindi naman totoong lasing. Ngayon ang tanong dito, ilan ba yung beginning of church, ilan ba ang nagsalita ng tongues sa 14 and 14 and 15 pakibasa. Sinong hindi pa nakakabasa? Brother Mon, ikaw naman gusto mong ikaw na Sige. take charge this. Okay. Tumayo si Pedro Mm. at 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo sapagkat ikasyam pa lamang ng umaga. Manapay Okay. na tutupad mo Diyan ang mo na sinabi brother, bago mo ituloy yung preaching diyan. Preaching na yung sa 17 Okay. Ilan na nagsalita ng tongues? Okay, dito mapapansin Okay. natin, di ba pinagbintangan sila mga lasing? Sino Mm. mga pinagbintangan? Yung napuno ng Espiritu Santo, di ba? Yung mga nagsalita ng mga wika. Yung wika rito, dialekto sa Hebrew o sa Greek. Dialekto sa ibig sabihin, langwahe nila ng kanilang mga pinanggalingan. Kaya sabi rito, nang pinagbintangan sila mga lasing, tumayo si Pedro at kasama 11. Mhm. Dahil ilan lang, di 12 lang. Doon So, yung sila. pinagbintangan, salita ng wika, talagang 12 lang kasi binanggit nga Galileo Apostol ng mga taga Galileo. Ayan. Kaya sila yung nagsalita rito. In fact, kaya masasabi natin sila lang kasi sila man yung pinagbilinan sa Gawa 1:2, 'di ba? Na sila inutusan na hintayin, 'di ba? Ang mga apostol na inirang no hintayin yung pangako ng Espiritu. No, sa Mm. Sila yung pinakakuha. Kapitulo 1, talatang 2. Oh. Sila ang inutusan, kaya sila ang naghintay. Sino sila? Yung mga apostol, yung antecedent ng day sa Mhm. chapter 2 ng verse 1. Day, the Yeah. apostle yun. So, 11, Yeah. kasama si Pedro, ilan lang? O di 12, Oo. kaya wala, hindi kasama si Maria, hindi kasama yung ibang mga alagad, ang Mhm. nagsalita Hindi ng mga kasama yung wika. 70, hindi Oo, kasama hindi yung kasama. 70. Hindi. Hindi kasama. Talagang 12 lang ang 12 lang. nagsalita ng mga Oo. wika. Kasi sila nga yung pinagbintangan, o di sila yung sumagot. Di ba? Yung Yeah. 12. Yan. Kaya sabi, mga kababayan, mga nasa Jerusalem, pakinggan ninyo. Mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito. Oh, maaga pa lang. Kahit sa kanilang oras, kasyam pa lamang ng umaga. Dito sa Tagalog, kasyam. Okay, sino Oh. nagsabi na na yung gospel na spread dahil dito? Ka ba yun, Mon? O si Brother John? Oh, yeah. Oh. Ito yun, sa Yeah. 17. Sige, basahin mo itong 17. Ito yung preaching. Ito yung dala-dala nila, yung mga Kristiyano noon. Kasi lalabas niyan Actually, hanggang 21, ang ganda nito Hanggang 21, Brother, Sige. Ito Brother ang Mon. gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos.
pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binata ay makakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ang aking espiritu, ang aking mga alipin, maging babae, lalaki at babae. At sa ngalan ko'y magpapahayag sila, magpapakita ako ng mga himala sa langit, mga kababalagan sa lupa, dugo, apoy, at makapal na usok. Magdidilim ang araw at mapupulang animoy dugo ang buwan bago sumapit ang araw ng Panginoon, dakila at maningning na araw. Ang sino man tumawag sa ngalan ng Panginoon ay maliligtas. Ayun, hanggang 21. Nandiyan lang muna ha, kasi yan, controversial pa rin yung verse na yan. Okay. So, ito yung in the last days, teka muna, kasi itong 17, parang ano to yung questionable rin eh. In the last days. Pag sinabing last days, gaano katagal yun? Gaano kadali? Sa last days, ilang years na ngayon? Days compared to months, days compares to weeks. Weeks compares to months, and months compares to years. Bakit ngayon ito 33 AD na yun ngayon 2025 na ano pa yun in the last days pa rin ba? Ano bang pagkakaintindi niyo in the last days? Yun po kasi ginamit itong last days. Yun po, araw po ng Diyos yun, hindi araw ng tao. Oh, tama. 1,000 years po ang araw ng tao, isang libong taon yung sa Diyos one day, hindi mo sa tao, isang araw. Last sa komentaryo ni Mr. Hale, yung libro niyang kulay green, yung last day daw is from the day of Pentecost until the second coming of Christ. That is the last days. Yes. Araw ng Diyos. Okay. Tama tayo sa last days ngayon. Until second coming. Kasi sa 'di ba sabi ganoon sa anong version? Sa Peter. First Peter o Second Peter? Ano yun? Sige. Yung 1,000 taon? Yeah. Isang araw sa Diyos? Yeah. Hindi yun? Second Peter 3:8. Second Peter 3:8. Tingnan natin. Kasi ang problema natin, kaya yung iba tinatamad na maglingkod, darating daw, wala, namatay na mga ninuno natin, namatay na mga hindi pa dumating si Kristo, di ba? Last days hindi natin alam yung one day pala sa Panginoon sa 2 Peter 3:8, ano to? Isang araw lang sa Panginoon. 1,000 taon sa tao. 2 Peter 3:8, but do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Sa Panginoon yan, ha? So, ibig sabihin, yung last day, ilang day pa ngayon? Kung gawin na 1,033 AD, 1,000, parang 3 days pa lang. Last days, Kung gagawin natin 3,000, ano pa lang, 3 days pa lang, hindi pa nag-aabot ng 5 days. But anyway, ano lang yan, hindi literal Hindi literal. Meron na raw tayong 6,000 years. Sabihin natin 6,000, ano pa lang yun, 6 days. Sa 7 days. Papasok na tayo ng 7 days Sa 7 day, Magre-rest na raw ang buong mundo. But anyway, ang importante doon, naka-ready tayo. Ang Panginoon nagbibigay ng pag-asa sa atin So, isa yan sa mga question na natin. May mga tanong ba kayo? May mga dagdag? May mga tanong bago tayo ituloy? Dagdag lang po, yun pong all flesh na sinasabi dito sa prophecy ni Joel. Dito po natutupad yun yung all flesh sa ano po yun, sa ethnic group na Jews and Gentiles. Pag sinasabing Jews, lahat ng Hudyo, represent na yun sa Jews. At ang Gentiles, lahat ng Gentile, represented na po sa mga Gentiles. Kaya all flesh. Yun po ang tinutukoy dito. Hindi yung isa-isahin mo yung mga bansa, hindi ganun. Yun pong by representation na naihayag na sa all flesh.
Yeah. sa araw na yon. Oh, yeah, maganda. So, ngayon, sino babasa na naman? Sino babasa? Ayun yung kapitan, sino magbo-volunteer? Sa ano Sige, yung na? emphasis yung 17 ha. Yung 17, tandaan nyo, ang emphasis dito, yung Diyos ang gagawa. Hmm. Nito Etong sa ano, ulan. etong 21, hindi to period. Hindi period. Hindi ibig sabihin, hindi to ano yung, depende to, yung 21, basahin nyo. Sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yan, sa 21. Pero kung babasahin mo yung Matthew 71, 21 din, hindi lahat ng tumatawag ay papasok sa karyan ng langit. Parang contradiction, ano? Not everyone who call will be saved, di ba? Parang contradiction. Hindi yan contradiction. Ano lang yan, it's the beginning of your salvation. Will be saved. Pag tumawag ka, siyempre may pag-asa na yon, di ba? Natatandaan nyo ba yung kaligtasan ng mga Jewish, 'di ba? From Egypt. Naligtas sila sa kamay ni King Pharaoh, 'di ba? Ni Pharaoh. Paglampas nila ng wilderness, nakaligtas din sila sa mga pero marami ring namatay, hindi naligtas, 'di ba? Nakaligtas sila sa dagat. So ibig sabihin ito, will be saved, it's the beginning of your salvation. Ngayon 22 maganda dito may tanong ito yung evangelism eh. Sinong babasa? Sino pwede magbasa? Ito na yung evangelism na pinapangaral kung sino si Kristo eh. Number? Diyan sa Sana? 22. Balikan muna natin kasi may mga contradiction dito na pwede natin linawin eh. Oh. Yung prophecy rito in the last day, kung ito ay sa simula pa hanggang ngayon, kasi may mga words dito na ginagamit talaga ngayon, na nangyayari ngayon. Itong verse 18, sa mga araw na yon, pagkakalooban ko rin ng aking espiritu, ang aking mga alipin, tandaan natin lalaki at babae. At itong mga lalaki at babae, sabi, magpapahayag sila. O kaya may pastora na. Hindi, ang diyan, ang tama yung mga yung iba. Sabi ko nga kapatid, may exception to the rule eh. Pero hindi mo dapat gawing yon law, hindi mo dapat gawing batas, hindi mo gawing dapat ng rule. Bigyan kita example. Yung thief on the cross, yung thief on the cross hindi na bautismuhan. Yun ay exception yun. Pero hindi mo gagawing rule. Nakuha nyo? Hindi mo magagawing rule, hindi gagawing law, hindi mo gagawing batas ng kaligtasan yun. Yun ay exception to the rule. Bakit? Sino nag-exempt nun? Si Jesus Christ. Bakit siya exemption to the rule? Kasi He's God. Kumbaga sa king, yung king pwede kang patawarin. Hindi ka pwedeng hindi ka bitayin katulad nung 'di ba nung panahon na ng Old Testament yung baker at saka yung wine 'di ba? Yung panahon ni sino to ni Daniel. Joseph the Dreamer. Oo. So yung king, siya pwede magbigay ng exception, pero tayo hindi. Ang nangyayari ngayon, yung mga preacher, silang gumagawa ng exception, ginagawa nilang rule, ginagawa nilang law, ginagawa nilang batas. Yung sa thief on the cross. The same thing here na merong mga preacher na babae, lalaki, merong exception to the rule. Katulad di ba nila PB, may mga diyan, exception. Pero, hindi yun ang law. Hindi yun ang rule. Diba? May exception to the rule. Nakuha nyo ba? Katulad nung biyanan ko, magaling na preacher na yon, babae, nagsishare, nagtuturo. Meron exception to the rule. Pero hindi mo gagawing rule. Hindi mo gagawing law. Katulad ng speaking of tongues, mayroon exception to the rule. Mayroong mga Gentiles na nag-speak in tongues. May mga ang magbibigay ng exception doon, the Holy Spirit. Pag pumasok yung Holy Spirit sa iyo, talagang gagamitin ka in a way na amazing. Alam ba, pupunta ka ng ng mga underground churches. Yung underground churches, under persecution yun eh. So ngayon,
pag may ginamit na preacher doon, o babae, o lalaki, ang Holy Spirit na mag-i-exception to the rule. Pero tayo hindi gagawa ng law. Nakuha nyo ba? Ah, ang pwede lang katulad ngayon, yung presidente dito sa US, pwede siya mag-commute. Ano ba? Isisilya Electrica. Sabi ng presidente, okay, papatawarin ko siya. Exception to the rule yun. Tama ba? Yung exception to the rule, hindi sa atin yun. Di ba? Pwede tayo mag-asa sa Panginoon. Di ba? Pwede mo mapatawarin. Yun ang isang doon. Ewan ko kung naintindihan yung ibig ko sabihin. Tawag ko doon na, brother, constitutional duty. Mhm. Yung magpatawad. Kung ikaw presidente, siya lang Yeah. ang pwede. Yeah, siya lang. Siya ang pwede magpatawad, exception to the Yeah. rule. Si Jesus Christ, He's God, God's Son, siya ang pwede mag-exception to the rule. Kaya hindi tayo pwede mag-judge. Di ba? Kung pitanawa di Jesus yung kapwa mo, hindi tayo pwedeng humatol. Kasi yung judgment belongs to, yung judgment belongs to God. Di ba? Hindi Tsaka sa isa pa atin. po, Ha? ang dag dito, yung salitang they will preach, hindi naman binabanggit dito sa loob ng church kasi may rules na nga sa Corinthian. Ang Oo. babae hindi pwedeng magsalita sa loob. Siguro itong pagpapahayag na ito, pwede naman sa labas. Oo. Di ba? Tulad ng Yung halimbawa, Samaritan woman, di ba? Yung Samaritan woman, di ba? sa park, Oo. yung ganyan, no? Nag-preach sila. Pero Yun? Basta preaching of the gospel, required everyone, babae o lalaki, di ba? Lahat tayo. Minsan bata pa nga, nagpipreach eh. oo. Yan. Di ba? Nakikinig. Ibig sabihin, ang exception to the rule belongs to God, hindi sa atin. Tama, maganda yung mo. Okay, basahin mo na. Sino ba yung dapat bumasa ng sa na tayo para medyo malapit na tayo. Ilang minuto na lang. Ito Pero brother, magandang meron pa itong isa. gospel Meron pang sa... isa. Meron pang isa para malaman nyo. Kasi Tapusin galing muna ako sa natin mga... to, brother, Mon. Ha? Tapusin natin to, yung 22 hanggang sino pwedeng bumasa. Kasi itong preaching, maganda to eh. Kasi yung gusto natin yung sa hanggang 27 maganda eh. Ha? Yung Okay, basahin na natin. what shall we do? Ay, hanggang 38 na pala yun. Mahaba pala ang preaching. Hanggang 38, mabasa. Basahin Okay. na natin. Skip na lang natin muna. Punta tayo hanggang 35 and simulan natin 36 to 38. Ayan, maganda. 36 to 38. Basahin nyo na lang yung iba, pero itong focus natin kasi yung time natin para sa Q&A, may mga tanong tayo, tsaka dagdag 36 to 38. Maganda to eh. Sino babasa? Sino bang hindi nakakabasa? Brother Amem, pwede ka magbasa? Sino ba? Sino pwedeng magbasa? Brother Rick, meron ka ba kahit hindi ka nakikita? Yeah? Sino pwede? Brother Rick or Brother Armel or Sterlus, Brother Boyet? Sino? Ako, Brother Eric. third, Acts 2, maganda to, 36 hanggang 38, maganda to. Ito yung preaching na-preach na eh, kung babasahin natin. okay, 36. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Amen. Alam nyo, maganda to. Tatandaan nyo to, maganda to. Dito, matapos nila marinig kung sino si Jesus Christ, kasi sino ba yung Messiah?
pinaliwanag to na yung Messiah daw na darating na magliligtas sa mga Israel sa lahat ng buong tao ay mamamatay sa krus. Sabi ko, sino ba yun? 'Di ba? Yun ang din na nangyari doon sa sa eunuch, 'di ba? Ngayon dito sa 36, ang ganda nito eh. Kayo mga taga-Israel, tandaan nyo to. Ha? Ang Diyos ang gumawa kay Jesus para siya ma-crucified. Ibig sabihin, pinahintulutan ng Panginoon na si Jesus ay ipako sa krus para saan? Para sa ating kasalanan, para both Lord and Messiah. Messiah is the one. The one, the only one. And then, ang ganda nito, itong typical na, pag ikaw ay naintindihan mo yung gospel, pag naintindihan mo, typical lang tong tanong. Mga kapatid, anong dapat nating gawin? Sabi na, wala ka daw gagawin sa iyong kaligtasan. Mali yun eh. Oh. Sabi ng iba, wala kang gagawin sa kaligtasan mo. Hindi, ito. Nagtanong nga tong mga kapatid. Kapatid, anong dapat naming gawin para maligtas? Ang ganda nito, di ba? 37. Brothers, apostles, brothers and sisters. Brothers talaga yung nag-preach, ano? What shall we do? Ang ganda ng salita nun eh. Ang sa 38, itong tandaan yung verse na to. Huwag niyong kakalimutan. Acts 2:38. Ito ang ating yung pananampalataya ayon sa Biblia. Okay, ano sabi diyan? Repent and be baptized. Tama ba 'yon? Tama ba 'yon? Baptize. Nag-repent ka na, nagsisi ka na, baptize na. Ano sabi diyan? Hindi baptist. Baptize, sabi ni Brother Randy. Tama yan eh. Repent and be baptized. For what? For what? For the remission. Remission of your sins. Itong yung misunderstood na verse. Itong misunderstood. Repent and be baptized. Ibig sabihin talagang ilubog natin ang ating mga kasalanan. The reason karamihan sa atin ay patuloy sa kasalanan, hindi pa natin nililibing ang patay. Pinapabot natin ng 7 days, di ba? May mga matay abot ng 7 days. Ang iba ay umaabot ng how many days? Ang Brother Ador, ang ginagamit pong Greek yung for the remission of sin, yung ginagamit po sa Greek yung for. Sa Greek ay yeate. It means because, reason, hindi pwedeng walang baptism eh. Kasi ang text na ginagamit, repent and be baptized for the remission of sin. Yung for na ginagamit doon sa original ay reason. Yeate. Because of the remission of sin. Hindi pwedeng wala yun. Wala yun. Kasi sabi kaya ka binautismuhan kasi napatawad ka na. Mali yun. Mali yun. Reason yun. We are not baptized because of the remission of sin. For, iba yung salitang because eh. Yung because of, sabihin, ito mga scholar to eh. Yung because, yung ginagamit ng baptism. Hindi, sandali lang. Yun ang expose ng mga baptist. Yung salitang because of. That is wrong. Isa-isa lang muna. Ginagamit ng baptist, yung because ginagamit ng baptist. Pero hindi ang tama. Ang tama sa Greek ay para. Para. For into. Motive. Okay. Yan, motive. Motive po ang tama. Tama. Sige. Balik tayo ha. Balikan natin. Repent and be baptized. Ibig sabihin, ilubog mo yung kasalanan for the remission of sin. Para mapatawad tayo. Alam niyo, maraming kwento diyan. Hindi lang kwento ay yung istorya, yung nangyari na after baptism, nagpa-practice ng witchcraft. Alam niyo, nung ibabaptize siya, nag-struggle. Nag-struggle siya talagang yung nag-iibang nag-iiba yung aura niya, nag-iiba yung parang ayaw siya magpalubog sa tubig. Ay talagang mayroong galit na sa kanya. Nung nalubog siya sa tubig, biglang
nawala yung ano yung anger niya, nawala yung mga spirit. Parang ano may usok daw eh. Ewan ko nangyari na sa inyo. Ha? Umuusok yung tubig. Yun ang isang ano eh. Yun ang nakakatakot noon eh. Parang yung nabautismuhan siya, sabi niya yung babae, parang ano siya yung nawala ng bigat sa loob niya, parang may nawala yung darkness nawala sa kanya. Talaga ano yung kasama yung sa ano forgiveness eh. 'Di ba? Forgiveness of your sin. Etong hindi, wag niyong kakalimutan. And anong sabi yung last verse? And you will receive the gift, hindi gifts. Tatandaan yung salitang gift, singular. Kasi kung anong tinanggap na espiritu ni Brother Randy, anong tinanggap na espiritu ni Brother June, anong tinanggap na espiritu ni Brother Robert, kung anong natanggap na espiritu ni Brother Mike or ni Brother Mono, Sister Ruth or sino pa yung Nora, Sister Luz, Brother Boyet, o sino pa yun dyan, Brother Eric, kung anong espiritong tinanggap nyo, equal yan eh. Equal. Gift, hindi gifts. Tatandaan nyo. Kaya nung nabautisman tayo, isang espiritu lang ang tinanggap natin. Ay hindi, no. Kailangan may kasama yan. Anong kasama? Yung power of tongues, power of healing, power of miracles. Ang miracles, exception to the rule lang yun eh. Ano lang yun eh, depende sa Panginoon yun. 'Di ba? Kung nag-pray ka na heal, hindi ikaw nagpagaling nun. Hindi nangangailangan meron kang gift of healing. Pag napalabas mo yung demonyo sa isang tao, hindi ibig sabihin meron kang gift of casting spirit, kundi ibig sabihin ginamit ka lang ng Panginoon yon. Exception to the rule. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Did you get the no, yung tense na yun? Kaya hindi ano yan eh. Yung gift, itong Acts 2:38, you will receive the gift singular. Espiritu. Okay? Kung ano espiritu natanggap ninyo, pares lang tayo. Walang pagkakaiba. Pero wag na natin i-grieve ang Holy Spirit. Okay? Wala na kayong tanong, dagdag, medyo ano na tayo. Basahin na lang nyo, maganda yan eh. Kung may mga tanong kayo, that's a good lesson. Kaya yung Acts 2, maganda yan. Kasi yung Acts 1 and 2, ano yan eh, the beginning of the church diyan nagsimula. Kaya sabi nga ni Brother Mon, itong mga yung parang convention to eh, di ba? Big convention ng mga Jewish Day of Pentecost. So pumunta sila sa Jerusalem para doon sila and then na-preachan sila ng gospel ni Jesus Christ. Kasi hindi katulad noon eh, nung unang panahon, wala namang TV noon, walang satellite, walang katulad natin ngayon, naka-zoom tayo, pwede tayo magkikita. Nung unang panahon wala. So mangyayari noon yung how many yung mga attenders noon, how many languages? 16 nation. 16 nations. So yung 16 nations, pag uwi nila, ini-preach na nila si Jesus Christ. Kaya nung pumunta pangalan nito, si Pablo, yung missionary journey niya, may mga Kristiyano na doong area. Diba? May mga Kristiyano na doon. Marami na mga nagagathering. Karamihan ng mga churches noon, house to house. Sa bahay-bahay. Sa bahay ni Brother Mike, merong church doon. Sa bahay ni Brother Puntanares, may church doon. So, bahay-bahay sila. So, yun ang doon. Doon nagsimula ang church. Pero, persecuted nga, kaya nakikita nyo, meron silang sign na fish. Hindi starfish, yung isda na they were gathering there. Tama ba yun? Okay na ba? Maganda to, Acts, pakibasa lang and then hopefully the next time magkakaroon tayo ng discussion regarding the church, the beginning of church. Hindi yung ang nakikita ko pag sinabi nilang church, building agad na sa isip eh. Maraming mga mega church ay ang church namin. Ang iba ayaw nilang i-claim yung church nila, yung sa bahay. Ayaw nila kasi sa bahay lang eh. No, it's a church. Nasa bahay ka o nasa building ka o nasa big building ka, it's a church.
Di ba? Halimbawa si Brother Robert Montonares, nag-gather siya ng 2 pamilya sa bahay nila, it's considered church. Di ba? Church yun. Kasi ang ina-identify nating church parang yung building eh. Ang building ano lang yun. Karamihan sa mga ruins ng mga church, 7 churches in Asia na destroy, so hindi na church yun. Building na lang ang nakatayo. 'Di ba? Mga ruins na building. So anyway, ha? Ano? Okay na? Oh, date na si Brother Joey ah. Brother Joey, sino bang ministro niyo diyan? Sa pioneering niyo, ikaw bang minister diyan o Opo, ako. associate ka? Ako po. Associate ka sa church niyo diyan? Ano ba yung church niyo diyan? Anong lugar niyo? Punta. Barangay Punta. Punta? 1. Opo. Anong Barangay Punta 1. Barangay Tansa, Punta Cavite. Uno, anong Tansa, Cavite. Cavite? Tansa raw. Tansa, Cavite. Okay. Ganun lang. So okay na yung lesson natin, Acts 2. Okay na? Maganda. Mayroon ba tayong natutunan? Mayroon pang dagdag na Basta tatandaan yung Acts 2:38, diyan ang pinakamahalaga nating lesson. Okay na? Ha? Magpi-pray i-pray natin si Brother Junjun, may sakit pa rin. Tapos si Sister Terry. Brother Randy, anong balita na ni Sister Terry? Nandun pa rin sa hospital. Di pa pinapayagan ng doktor na lumabas. Anong sakit? Gusto niya lumabas na kay Mako na daw. Hindi na siya Makuri. komportable sa palaging nakahiga. Oo nga eh. Ano bang sakit niya? Parang amoeba. Amoeba? Oo. Kaya mag-ingat ka. Brother Joey, mag-ingat kang kinakain mo. Baka merong yan ha. Pero papatayin yata ng kape yan eh. No, Brother Joey. Yung amoeba papatayin ng kape. Hindi, amoeba ay bacteria yun eh. Oh. Ang kape, maging diuretic ka lang. Diuretic. Baka hindi kakapit yung bacteria. Baka hindi lang kape yan ha. Excuse mo na. Okay. Wala na kayong tanong? Magko-closing na tayo, prayer, dagdag, tanong. Mga kapatid. Okay na, Brother Eric? Okay, brother. Good. Sister Ruth. Sino pa? Brother Armel. Yes. Okay. Ha? Okay na? Well, thank you. Brother John? Okay na po. Yung speaker natin si Brother JP, dapat siya ngayon. Sabi niya sa Thursday na lang daw. Thursday. So, huwag niya kakalimutan sa Thursday si JP. Hey, Brother Mike, pauwi ka na ng Thursday? Ha? Brother Mike, mukhang natutulog ka. Nakamute. Joey, anong balita? Anong update mo? Kumusta na? Kumusta na ang church? Ay, marami. Nagbaptize na po tayo ng isa. Meron lang red flag yung isang babae, kaya hindi na rin pinautismahan. Tapos yung Saturday, yung isang babautismahan ay nagkaroon ng parang nag-heart attack. Ha? Nag-heart attack. Medyo mahina ang aking signal eh. So, dire-diretso lang yung mga gawain dito. Meron ng practice ngayon sa Nova Desi. Ako na muna ito. Medyo maulan. Kaya maraming may sakit. Oo nga eh. Dyan? Alam nyo, napapansin ko sa Pilipinas, nandyan na lahat. Merong typhoon. May bagyo. Earthquake. Merong baha. May baha. Merong May lindol. lahat yata nandyan na. Ganyan siguro talagang tropical Ganyan talagang tropical may bagyo, may baha. Maraming kasalanan. My people will humble themselves and pray. Pray. God will heal the land. Idol worship kayo, corruption, natanan ang Pilipinas. Oo. Sa asa ba na ng if my people
First Chronicles, Second Chronicles. O nga, Second Chronicle po. my people Second shall humble, Chronicle. ano? 7:14. Alam nyo, Will humble themselves and turn their wicked ways. ano dyan Heal their lands. yeah. I-pray lang natin ng Pilipinas kasi yan ang isa sa mga ang ano Pilipinas na dinaanan ng bagyo, dinaanan ng baha, dinaanan ng sunog, dinaanan ng ng isang pinakamalakas na calamity. Alam niyo pinakamalakas na calamity? Earthquake. Anong pinakamalakas na calamity diyan? Lindol. Corruption. Yung corruption, hindi eruption ng bulkan kundi yung corruption. Corruption sa from Malacanang to barangay. Yan ang isang natin, i-pray natin, bawasan. Yung billion na ninakaw nila pwede na napamigay sa mga mahihirap yun Di ba? Ginawa na lang pa sa ano yun? Lahat, okay na. Okay na lang, i-pray na lang natin. Okay, mag-closing prayer tayo tapos linger longer. Kung sino gusto manitili, may tanong kayo. Mag-prayer tayo. Sino bang i-ano natin? Sino pa ba nandito? Umalis na iba? Sino ba nag-opening prayer natin? Brother Mon, ikaw ba nag-opening? Ako. Ikaw? Si ano? Oo. Brother Mike, closing prayer. Pwede ka? Wala si Brother Mike. Si Armel, andiyan si Armel. Brother Armel. Ako na. Ikaw na, Brother Armel. Sige, paki-pray. I-pray mo si Junjun tsaka si susunod ka na, Brother Mike, kasi si Brother Armel. I-pray mo, Brother Armel, si Junjun. Yung mag-ina, si Junjun. Si Junjun, yung chemo niya, nahirapan siya, yung chemo niya Saka tumutubo na naman yung cancer daw Pray natin, serious yun. Brother Armel, tsaka si Sister Terry, meron siyang digestion problem. Amoeba daw. Confine ngayon, siguro 1 week na. Yung iba, recovery na nila Brother Joselito, ni Brother Oliver, ni Brother Robert Puntinares, tsaka Mirape. Sino pa? Yun lang. Sige. Brother Armel. Okay. Salamat po sa mga kaitanong sinasaliwa sa Lord. Lord, salamat po sa ito. Magbibigay ng mga kaitanong na magiging lahat. Pinagsistiran, Lord, salamat sa mga kayanan at kapangyarihan sa daan. Kapasagad sa pangmiyala sa mga. Lord, sa patuloy namin sa dalangin, ang aming kapatid na Junjun, Lord, sa Lord, sa patuloy ng bayan, ang lusugan, ngayon Ama, ang kanilang pangangailangan, kayo po ang ibay, kayo po ang magbigay ng kanilang pangangailangan sa araw-araw, yung sigit Lord, kanilang damutan sa ngayon. Mahal ang sigit Lord, sa nilala kami Lord, sa aming paghiwalay, sa aming muling ginagay, at muli, sa pagkain kami ng aming mga salita. Amen? Amen. Nakalimutan natin si Brother Charles Villar. Mukhang na sobrang lamig dito na siya. Yung natin. Meron linger longer. Yung iba, kung may lakad kayo, pwede kayong linger longer. Meron mga tanong ba related sa ating lesson or besides. I-off the record para makapagsalita kayo.
Ha? Sabi natin paano ba off the record?